Sabi niya dito yung word nga daw na Christian. Nagamit siya sa New Testament ng tatlong beses. Tagalog. Saan siya? Sa Acts 11:28, Acts 26:28, 1 Peter 4:16. Doon ko nabanggit yung Christian na word sa Bible. Sabi niya dito, yung followers niya, yung Christian na, di ba, yun na yung tawag sa mga followers ni Christ, ni Jesus Christ. Nakikinig ko pa. Sabi niya dito, tinawag nga na Christian yung mga followers ni Jesus Christ dun sa Antioch. Tama ko? Antioch. Sa Acts 11:26 yun. Kasi nga, tinawag silang Christian. Kasi nga yung behavior, yung attitude, saka yung activity na, saka yung way of speaking nila is katulad nga ni Kristo. So parang yung role model nila sa buhay nila, si Kristo yun. Yun. Tapos, ayun. Ulit. Ulit. Yung Christian ko, wala rin eh. Yung Christian na word, nabanggit siya sa New Testament ng tatlong beses. Yung sa Dire na lang kaya. Tagalog. Hindi ko kaya. sinabi ko kanina yung Christian, ito yung tawag sa mga followers of Christ. Parang gusto kwento mo. Ayan. Tapos, yung ba't sila tinawag na Christian sa ba't tinawag sila Christian kasi nga yung way of behavior nila. Kapareho ni Kristo. At saka, yung true Christian niya, ito nga yung tao na parang nilalagay niya nga daw yung faith niya. Parang yung faith niya, pinuput niya yung faith entrance niya kay Jesus Christ. And, at naniniwala siya na si Jesus Christ nga ay namatay para sa ating mga kasalanan. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At muli siyang nabuhay after 3 days. The third day, para nga, yun nga, di ba, mga managupay dun sa kanyang So, yun, yung mga Kristiyano, ayun. Sabi, pakibasa po sa John 11:12. John 11:12. John 1:11 po, pakibasa. Kung gusto magbasa. John 1:11. John 1:12. Si Francis. John 1:11. John 1:12. Okay. John 1:12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nalalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan ng anak na Diyos. Ayun, di ba? Mababasa naman natin yun doon. So, yung true Christian nga, di ba? Kung ikaw, true Christian ka, kasi, di ba, na-receive mo na yun, yung, pag na-receive mo na siya, or tinanggap mo na nga yung Diyos, di ba?
pinaniwalaan mo siya, parang binigyan ka na ng authority ng Diyos para tawagin ka ng, child of God. So sabi niya dito, parang parte ka na ng God's family, God's true family, sabi niya. Yun. And the one who have been elected before the foundation of the world. So, kung ikaw, ayun nga, kung ikaw ay true Christian, ikaw ay elected na before the foundation of the world. So, basa natin sa Ephesians 1. Tapos, Basahin mo lang. so kung ganun nga, kung ikaw true Christian ka, makakasin, binigyan ka diba ng authority, tapos binigyan ka rin nga niya ng eternal na buhay, kasi nga ikaw pinili. Tapos, sabi niya dito, as a born again Christian, Kristiyano tayo, sabi, kailangan daw yung whole attitude natin, nagbabago na rin daw yun. It changes. Yung una nga doon na mag-change sa atin is yung attitude natin. Kasi nga, di ba, kailangan maging Christ-like tayo. Ano ba si Christ? Di ba si Christ, siya? Pinababa niya ang kanyang sarili. Di ba? So, dapat nga tayo rin, maging humble lang rin tayo, di ba? Maging katulad nga tayo ni Christ. So, parang si Christ talaga yung role model natin. So, kung Kristiyano ka na, di ba, ang nakikita na sa'yo ng tao, di ba? Pag sinabi mong Christian ka, sinasabi, parang iba na yung tingin sa'yo ng tao eh. So, parang system nito na, parang katulad na lang din nung sa, pag sa school, pag may nagkakayaan ng lalagay mga inuman, parang sinasabi nila, ay, wag yan, Kristiyano yan eh. Pero di ba pag pag halimbawa, pag nakita ka nilang mali, sabi, ay, ganyan ba yung Kristiyano? Parang kasi ang nakikita na doon, hindi na ikaw. Ang nakikita na pag Kristiyano ka is yung Diyos, di ba? Yung isa sinasabi ko. So, dapat nga, pag na-change na yung attitude natin, di ba? Magtutuloy-tuloy na yung sa lifestyle natin, di ba? Doon sa behavior, sa kung paano magsalita. Parang sabi niya yung whole outlook na natin sa buhay. Di ba pag sa sanlibutan kasi earthly things lang, hanggang earthly things lang yung outlook nila. Or yung parang pananaw nila sa buhay, lang, limitado lang dito sa mundo. Dito sa sanlibutan. Pero pag ikaw, once na tinanggap mo na yung word, sabi niya dito, nag-change na yung from earthly to heavenly. Hindi ka na namumuhay dito sa mundo, kundi namumuhay ka ng namumuhay ka na for God and for His kingdom. Tapos, ayun, sabi nga diba sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. So kung, di ba pag ikaw, Kristiyano ka, di ba? Pag mahal mo nga yung Diyos, kailangan ino-obey mo yung commandments niya. Hindi lang forget, sabi mo, I love God. Hindi lang ganun, pero hindi mo naman siya ino-obey. Kailangan, may paggawa ka rin yun. Parang katulad lang rin sa faith. Faith without works is dead. So kailangan yung, kung yung pagmamahal natin, i-reflect natin yun by obeying His commandments. Yan lang po. Tawagin mo na. MC ka, Bert Gerald. Si po? Gaya. Gaya. Gaya, dyan mo na. Galing niya yung picture. Yung ituturo lang po yung basa ko dun sa mga kay Brother Nalego na 7 Church AD. Sabi doon, i-share ko din yung sabi doon, yung Sardisian Church Age. Di ba alam natin na yung Sardisian Church Age? Ay yung Sardis is panglima siya sa Church Age. Sa pitong iglesia. Nagsimula siya nung 1520 to 1750 AD. Sabi doon, yung messenger doon si Martin Luther. Pakibasa naman po sa Revelation 3:1. Basta daw po, Revelation 3:1. Vic, nasa iyo yan. Hanap na lang Pabasa. Oh, hanap. Angel of the Church in Sardis. Revelation 3:1-6. Hanapin mo na lang din yung unto the angel of the Church in Sardis.
Yun. Sabi kasi, diba, it strengthens the things mutually. Sabi doon kasi, yung pinaka-ibig sabihin ng sardine age is reformation age. So, dahil kasi ng, sardine, meron doon, di ba yung RTC or Roman Catholic Church yung nag-rule doon sa time nila. So, konti na lang yung mga Kristiyano. Sabi doon na, kung ano yung pinakamawakan mo, i-strengthen mo kahit konti lang yun. So, sabi pa doon, si Martin Luther, isa nga siyang monk na tawag doon yan. Isa siyang Catholic priest or monk. So, sabi doon, si Martin Luther niya, kakaiba siya kasi, yung prayer, yung, isa siyang parang, yung pananampalataya talaga, or tsaka yung prayer niya, matibay. Sabi doon, si Martin Luther nga, yung pinaka-meaningan ng sardine is marriage. Yung marriage age na yun yung marriage ng church tsaka ng state. Kung ba yung palit. So sabi doon, di ba yung Roman Catholic Church, din siya connected din siya, sa timeline, connected din siya sa politics or the state. Sabi doon, yung fifth age nga daw was Martin Luther. So sabi doon, sa kanya nanggaling yung turo ng Joshua Whitey. Kasi diba sa time nila, kaya nagkaroon ng Reformation age nung si Leo naging pope. Tapos si John Texel, ginawa niya yung indulgence. Sabi doon, yung indulgence kasi, yun yung time na babayaran mo yung kaligtasan mo. Tsaka yung mga ibang turo din ng Catholic na nalaman ni Martin, nahayag kay Martin Luther na mali. Nilabas niya yun. Kumbaga, habang, ang kwento nga dito, nabasa ko yun, habang nag-preach siya, kumbaga sinabi niya dun sa nila, mali yung indulgence, dapat kasi magre-repent ka para malisan ka. Kumbaga, yung, sa may tawag siya din yung, kumbaga, ikaw mismo yung gagawa ng para ikaniligtas mo. Sabi doon na just in the private. Kumbaga mananampalataya ka, maliligtas ka na. So sabi din dito, yung sa time ni Martin Luther, nang umpisa yung printing press. Kasi di ba walang Bible na time. So, ang ginawa ni Martin Luther, para ilabas niya yung mali ng mga Katolik, nilabas niya yung 95 kilo. Pinost niya dun sa pinaka-principal ng Wittenberg Church. Yung pinost niya dun. Kaya nalaman ng mga ibang tao na yung mali ng dun na bulgar, sugatan yung Catholic Church. So, sabi pa dun na, kaya na-invent mo yung printing press kasi, di ba that time, may mga Bible lang kasi yung mga priest, yung mga Catholic priest, hindi nila pinapahawak sa mga member nila. Kaya na-invent mo yung printing press para i-print lang na namin. Yun. Yun lang. Wala. 5 minutes si George. Ako. Pagkatapos sa time, sige. Shout and shout, praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. My report is all about perilous times are here. In 2 Timothy chapter 3, in perilous times, in 2 Timothy chapter 3, this is know that also that in the last days that perilous times shall come, for men shall lovers of their own selves. It is covetousness and boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. The two bakers is just false accuser that in impotent fears disciples of those that it is good to tender-headed, high-minded in love. In pleasures, it is more
more than lovers of God. It's love having a form that godliness, but all this is denying the powers from such an awareness. Brothers and sisters, Okay, time na. wala, Okay, Sister Micah, dali. hindi ko nga sasabihin. Si Bar George 5. Hello? Ang good evening po sa mga kaibigan. So yung aking po, share ko is, ano siya, Chronicle. Ano po siya? Topic is, strong delusion among Christians. Ang nagano po nito ay si Lamenan. Ayun, sinabi na, di ba po, sa panahon natin ngayon, meron ng mga signs and wonders. Ganyan sa mga miracles. Ano ba yung mga miracles na yun? Yun yung mga yung mga ginagawa ng ibang mga denominasyon na nakakapagpagaling sila. Kasi yung strong delusion, ito yung yung isang matinding pandaraya sa'yo. Or sa pandaraya na ginagawa sa ibang mga churches, katulad na lang, di ba, ng pagpapagaling nila. Kasi minsan, iba, ang tinitignan nilang nila is yung ganong ganong pamamaraan, yun na yung inaano nila. Iba parang katulad din sa ibang church na lumalago, di ba? Sinabi rin dito, di ba, kailangan meron kang comparing spiritual to spiritual. Dapat yung ginagawa natin yung ginagawa na lang nila is yung mga signs and wonders na hindi na dapat kinakailangan yon. So, ang kailangan natin is yung talagang mismo yung aral. So, sinabi pa dito, kasi dinisabi nila kasi pag hindi ka nga berean, hindi mo tatakbuhin yung mga ganong ministeryo. Kasi alam mo nga kung ano nga yung dapat na inaaral o yung ina-adapt na katuruan. O hindi sa ganong pamamaraan na ginagawa mo sa loob ng isang church. Tapos sinabi pa dito na na kailangan, alam mo yung anong katotohanan, yung love of the truth. Ano ba yung love of the truth? Yun nga yung revelation. Dapat yun yung pinag-uusapan, yung revelation ng Diyos. Kasi diba, kung alam mo nga yung revelation na yun, magmamanifest sa'yo. Kapag talagang nauunawaan mo siya. Tapos ayun, sinabi dito, diba, kahit na ang Diyos, nagbibigay nga siya ng strong delusion. Diba? Katulad na lang sa ibang mga churches. Diba? Ang lalaki, talagang malago na sila. Nagpo-progress yung church nila, marami silang tao, gano'n. Pero hindi pala. Kasi, ibig sabihin, kasi ang Diyos kasi, nagbibigay din ng, parang pinapahintulutan din nila na mangyari yung sa kanila. Pero, ang tunay na aral is wala nga sa kanila. Parang natatakpan na kung ano nga yung katotohanan na dapat inaaral. Tapos, sinabi pa dito na, kasi, di ba, doon kasi masusukat yung pagiging bride mo. Di ba? Parang magkakaroon na lahat, matatamasa mo yung mga nangyayari dito sa mundo. Tapos, kasi, ayun, sinabi niyo, di ba, mag-ipok kayo ng mga bagay sa dapat, hindi bagay sa lupa. Ano ba yung mga dapat iniipok namin? Kundi yung revelation na yun, yung word, yung salita. Kasi, yung word, yun mismo, yung mag-i-implant sa'yo. Parang, doon yung magmamanifest at ma-apply mo rin sa iba. Tapos ayun, sinabi pa na ano ba yung tinutukoy dito na iniimpok mo sa lupa. Yun yung mga bagay-bagay na hindi nga ayon sa kagustuhan ng Diyos. Diba? Katulad na lang ng mga bagay na sinasabi na yung mga magiging worthy mo, gano'n. Or yung mga bagay na hindi ayon sa kanya. Tapos sinabi pa nga ni Brother Mena na kasi yung mga bagay-bagay na yun, parang nagiging Diyos-Diyosan mo na, di ba? Lalo na kapag parang napopokusan mo na siya, halimbawa na lamang issue, di ba?
yung cellphone natin, di ba? Halos hindi na natin mabitawan. Pwede naman natin siyang magamit. Pwede naman natin siyang gamitin. Basta sa magandang pamamaraan, di ba? Katulad na lang, kung ginagamit natin siya sa pag-release ng mga God's messages. Tapos, sinabi pa dito na, at ayun, meron pa yung halimbawa na lang din yung, di ba yung ibang denomination is talagang lumalawak sila sa mga ministry nila. Pwede rin naman dumami yung member natin, pero yung iba kasi, di ba, parang ang pleasure yung gusto nila na, parang, pumupunta lang sila kasi may gusto silang gawin. Parang iba yung gustuhan nila. Ganon. Tapos sinabi pa dito na kailangan, as a Berean, kailangan maging speaker ka sa word niya. Yan. Yung Berean ko kasi, yun yung pagiging attitude ko. Makikita ko sa Acts 17:11 ang alangan, search scripture daily. Tapos sinabi pa na pwede maging dahilan pa yun, kahit sabihin, kahit hindi denomination, pwede rin naman nangyari sa end-time message believer na kahit na pag hindi ka nga Berean, end-time message ka nga, wala pa rin mangyayari sa'yo. Yun. Kasi kapag wala kang pagmamahal sa revelation ng Diyos, walang mangyayari. Tapos ayun, sinabi pa na kailangan talaga is meron tayong comparing yung spiritual kasi doon na natin mag-justify kung ano nga yung faith na kinakasalan natin. Tapos sinabi pa dito na, kasi diba spiritual for the rest of your life. Kasi, diyan mo talaga mapapatunayan kung ano nga kung hanggang saan nga yung sa faith mo. Tapos ayun, tapos sinabi pa na dapat hindi na tayo maging conform sa mga bagay na yun. Kasi dapat talaga tinitignan natin sila. Tinitignan natin kung ano nga yung dapat na ina-adapt natin or pinapakagyan. Tapos sinabi pa na kailangan talaga is meron tayong love for the truth. Kasi yun yung magiging... Tumingin din tayo sa mga audience na may pangangailangan habang sinishare natin para mag-transfer ang anointing ng word. Makinig po tayo. Training lang yan sa Ayun. tumingin ka sa audience. Yung love for the Training ng pananalita yan. Yung love for the truth, ano yun, isa sa mga magiging kaligtasan natin as well. Yun. Nakalagay tayo sa talata. Dapat tingin para... Kasi yun, sinabi pa ni Sir na, kasi, di ba, karamihan sa mga tao ngayon, yung ang Diyos na nila is pang-sanlibutan na. Sino ba yung God ng mga worldliness? So, si Satan. Di ba? Ngayon, ano na nga bang pakinabang ng sanlibutan to? Di ba? Minsan, yung pera, nagiging strong delusion na sa kanila. Kasi pwede nga siyang gamitin sa gawain pag wala kang pera. Pero nga ba talaga dapat ang kumikilos? Dapat alam natin, hindi yung magiging dahilan lang siya. Minsan kasi strong delusion lang siya ginagawa dahilan ng mga bagay-bagay. Tapos ayun, sinabi pa na yung iba stable na. Kasi kahit, di ba, pansinin natin, may ibang mga tao na stable na nga sila sa buhay nila. Kahit na walang Diyos. Pero, yun nga, yun yung tinutukoy doon na, na mayaman ka lang sa physical mong pamumuhay. Pero, ano ka naman, walang-wala ka sa parang spiritual mo. Kasi, ibig sabihin, doon, at parang parang wala na sa'yo pakialam ng Diyos. Kasi nga, hindi mo rin tinitignan kung ano nga yung dapat na ginagawa mo. Okay, Tapos time. ayun. Si Bar George na. Tapos kaya sinabi pa, kasi ang tunay nga na blessed, yun yung marami kang nalalaman sa salita. Siyempre meron To be continued na lang next time. Kasi, Bar George, extension 5 minutes.
attention. Pagtapos Lord, series na kayo. Singit lang to 5 minutes. Tingin lang ko ito ay, Tagabasa yung paborito. ito ay nakuha ko doon sa report. Report ito doon ng yung video sa San Pablo. Report ba yan? Ang pamagaling kong booklet niya, ito kay Ganay, the true evidence of the Holy Spirit baptism. Pakita mo yung booklet sa camera. Okay. Okay, ngayon, yung una, pangalawang report niya ito, kasi nung nakaraan, maganda naman yung report niya. Pero ngayon, itong tungkol sa the true evidence of the Holy Spirit baptism, ay sinabi niya na ang bautismo ng Espiritu Santo ay hindi yung nag-speak in tongues ka, nagpapagaling na may sakit, nabubuhay ka ng nagbuhay ka ng patay at nagpapalayas ka ng demonyo o gano'n. Hindi yon baptism of the Holy Spirit. Yun ay gifts. Sabi dito, kinuha niya ito dito kay God kasi dalawa yung pinigyan sa isa. Hindi yung gift baptism, kundi yung ay gifts of the gifts yun na ni Jesus Christ. Ngayon, sinabi niya na ang tunay na baptism of the Holy Spirit, ang tunay na baptism ay yung ikaw ay, sabi doon, ikaw ay nag-share ng Word of God. Ano ba kayo? Isa ka ng born again. Sinabi doon. Ngayon, yung mga binanggit niya pa na iba, paano ba isang tao, tayo, halimbawa, nakatanto ba tayo ng Holy Spirit? Ligtas na ba tayo? Hindi pa, sabi niya, sabi dito sa tulasigan. Kailangan tayo ay mag-born again. Ngayon, kung tayo ay may Holy Spirit na ba, anak na ba tayo ng Diyos? Hindi pa rin. Paano tayo maging anak ng Diyos? Ito, kanya ito binasa ko lang, pinakinggan ko lang ito sa report niya. Ngayon, sabi niya doon, ang baptism of Holy Ghost ay yung nag-share ka ng Word of God at ikaw ay isa ng born again. Pinanganak ka na. Ngayon, kung ikaw ba ay born again, pag ikaw ay na-born again, doon ka palang magiging anak ng Diyos. May talata siya doon na binasa niya dito kay Richard John 1:12. Okay. Sabi doon, sa John 1:12, dito magbasa siya. Sa John 1:12, makibasa. John 1:12. As when he has received him to them, gave him power to become the Son of God, even to them that believe on him. Yun. Ngayon, kung sabi doon, para ikaw ay maging isang anak ng Diyos, sabi dito, ikaw magiging born again ka muna bago ka maging anak ng Diyos. Sa John 1:12, ito ang sinabi niya, na as we have received him to them give he the power to become the Son of God. Ngayon, sabi nga dito, binanggit pa siya, ano sa Greek yung power? Sabi niya, dito sinabi na, ang power sa Greek ay dunamis, meaning force or miraculous power. Ngayon, ano naman daw yung, ano pa yung witness? Sa Greek, ayun ang tawag daw ay martos.
katangian pa ng isang born again, meron kang power at ikaw ay isang witness, nagli-witness ka ang salita ng Diyos. Ngayon, ito pa, kasi maganda yung pagka-present niya nito. Ito. Pag ikaw ay meron ka ng power ng Spirit ng God, ikaw ay maging witness. Ngayon, kung ikaw ay witness, handa ka na ibigay mo ang iyong buhay para sa Diyos, para kuhain. Ano ba? Sabi dito, being born again of the Spirit of the Word is not the same of being baptized with the Holy Spirit. For to be born again is to have salvation. Ito paliwanag ni God. Salvation, eternal life. Whereas to be Holy Spirit, baptized is to receive power for service. So, ngayon, ang isang born again, meron ka ng power at kailangan mag-witness ka. Yan ang isang katangian. Sabi niya dito na hindi lang natin masabi na tayo ay may nag-speak in tongues, tayo ay nagpapagaling na may sakit, tayo ay ligtas na. Hindi pa yun. Ang kaligtasan lang ay maliban kung ikaw ay maging anak ng Diyos. Okay, thank you. Series time. Sabi po ngayon this is progressive revelation of significance. Sino kayo? Nagdarahan ko sa iyo sa mga nangyayari noon at nangyayari din ngayon. Lapit-lapit mo ba? Pakilala ka po na. Ako nga po pala si Riel. Church mo. Isa si Lord ko sa Tokyo. Sa Tokyo. Doon sa may Tokyo. Padilya po. Pero Tokyo po siya naman. Ano ka kaya na sa Tokyo? Ang ano po yung pinaka-main ko kasi siya si Pastor Joel Villanueva. Ibig sabihin yung Pastor Villanueva. This is progressive revelation and significance. Or yung nangyari noon at nangyayari din ngayon. Katulad na lang po ng birth. Yung first birth po niya ni Jesus Christ. Our first birth was tied to Christ's first birth. Ibig sabihin po, he was born to die. Ibig sabihin nung ipinanganak siya, para mamatay. Yung sacrifice and death, ibig sabihin po, hindi po siya yung typical na sacrifice o magsasacrifice o yung pagkamatay. Ibig sabihin po yung pagbibigay mo ng time and effort para maglibot sa kanya. Ganun din po yung ginawa ni Jesus nung siya po ipinanganak. Naglingkod po siya sa Diyos, nangaral, naglingkod at nangaral. Tayo ay nag-exist dahil sa kanya. Kaya kailangan natin na gawin yung mga ginawa niya noon, yung mga naglingkod siya sa Diyos, nangaral, kahit ng mga salita ng Diyos. Tinatalagay din po dito na yung totoong birthday po. Bali yung ngayon po, yung mga birthday po natin, yung mga months, days, and years, yan po yung first birthday na po natin, birthday dito sa lupa. Yung sinasabi po dito na second birthday is yung mabuhay kang muli o kaya yung in short, yung born again, in short, tinanggap mo si Jesus, naglingkod ka sa Diyos,
nagbigay ka ng time and effort, yun po yung sinasabi na second birthday. Okay. Yun lang po. Okay, thank you po. Dahil dyan, Sino po yung next? Randy? I-share ko lang po kasi yung The Lord's Supper po. By the way po, ako nga po pala si Francis. Church po ako sa isang Korean church po, sa may Matinag lang po, malapit. Malapit po ako sa Antipolo-Med po. Dati po Hospital po, doon po kami. Bali, ang i-share ko lang po yung Lord's Supper. Na ano po dito, yung sa communion po, kung ano po yung nung dati, yung original at yung traditional po. Yung traditional po, round buffer beef, yung original po, ano po dito, The end of the world. Allah! Unlimited bread. Pakipasa ko yung May nagtabik ba dito? birthday. Sino? Kailangan ba mo magbantay? Birthday. Pakikuha nga, pakikuha. May na. Exodus 12 verse 8. In days like in the flesh in that night, fruit is parted and baked bread, with bitter herbs they shall eat it. Okay. Sa Tagalog po kasi nakasalat po dito. Okay. Sa gabing din yun, kakain ng sa gabing na yun, dilichurin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang levadura at na mapapait na gulay. So yung makaano po ngayon na yung tawag po kasi sinless body, nakasunod po ito ngayon sa 2 Corinthians 5:21. Ay basta rin po. 2 Corinthians 5:21 po. Second Corinthians 5:21. For he hath made him to be king for us, who knew no deed, that we might be made righteous and righteous. Okay? Pakibasa rin po yung sa pure word, yung Matthew 4:4. Okay. Kasi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig lang. Sa tricks naman po, traditional involved po kasi ng drinks ay grape juice, cola drink, water. Sa original practice po, red, blood light. Pakipasa na lang po yung Matthew 26 verse 8. Ay, verse 28 pala, sorry. Matthew? 26 po, 26 verse 28. Matthew? Opo. Matthew? 26, For 28 po. this is my blood of the New Testament, which is shed for many for remission of sins. Saka po yung grape, ibig sabihin po ay vine. Nasa Matthew 26 din po, verse 29.
But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink a new wine in my Father's kingdom. Yung wine naman po, ibig sabihin po ay can be drunken. Nasa 1 Corinthians 11:21. First Corinthians. 11:21. Okay. 1 Corinthians 11:21. Yeah. 21. For in eating everyone taketh before other his own supper, and what is supper is another cup. Okay. Essential po. Sa BGC symbol po, sinless God for many. Nasa ano po siya, pakibasa na lang po yung Hebrew 9:4 and 22. 14 pala, 14:22 po. 14 and 22. 9, 14, and 20. Verse 9 po siya. Chapter 9, 14. How much more shall the blood of Christ, who taught them through the eternal Spirit of himself without spot or blot, Kakaya ka. Si Oyang yan. Sa mga kakanood nito for memorial, si Oyang yan. Nasa Scripture for Ayaw mo naman maingay. Holy Spirit is used and takes you that to Revelation. Nasa ano po siya? Nasa Acts 2:13. Acts 2:13. They were all amazed and breathed out, saying to one another, what name is Nasa ano, yung church naman po, traditional devoted po sa what of frequently mini cup for each participant, and sa original practice po siya ay 1 cup. Nasa Matthew 26:27 po. Ay, bata po. Matthew 3:26. Iba yung tingin dumadapi. Siya lang po, bata rin po yung 1 Corinthians 11:25. Fourth daw ba? Wala ba sabi? First Corinthians ano? 11:25. When he had stopped saying, this cup is New Testament in my blood. This do ye as ye drink it. Remembrance. Gawin mo ito ilang pag-alaala. Bakit? Iisip ko naman po, nasa share cup of suffering. Nasa ano po siya, Philippians 1:29. Walang aagaw kay Mother Fernan. Ano? Ano yan? Maligtas naman to. Ano? Philippians? And 1:29 po. Alam mo, nagkamanaliti, naantok na talaga. Wala na eh. Wala na ito. Palubog ka manaliti. Pagkakatuloy, pagkakaroon ka lang alam kay Kristo, hindi lang ang mukhang manampalataya sa Kanya, hindi upang magpili. Hindi naman. Lang alam sa Kanya, yung makita rin sa akin, sa iyo'y kabalitaan ng iyong sa Amen. Pati po sa ano, sa Luke 22 verse 42. Verse 42. Open your Bible, brother. 20 to 14. 42 po. 42. Okay, 42. Sa Tagalog, sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang tarong ito. Ngayon mayo, huwag mangyari ang aking kalooban kung siya kayo. Opo. Pati rin po sa ano, 1 Peter 4:13.
Ay, Kapitulo 4, versikulo 3. But my God is not Kapitulo 4, as is the versikulo believer of Christ concerning the present glories and be revealed. He may be that also tapos po sa scripture, sabi niya po, for unity in the spirit, nasali naman po siya. Sa 1 Corinthians 12, verse 12 to 13. Unang Corinthians, Kapitulo 12, tapos versikulo 12-13. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Pagkamat binubuo ng iba't ibang bahagi, hindi isa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo, Griego, ay lipin man o malaya, ay pinagsisungan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Yes. Pakibasa rin po ang Ephesians 4 to 6. Pakibasa po ang Ephesians 4 hanggang 6. 4 hanggang 6. there is one body and one spirit, even as we are called in hope of our mind. Right now. One Lord, one faith, one baptism. Six. Ano na? Yung 6 po, pakibasa Ako naman, one God and Father of all, who is above all and through all and in all. Ako na. Okay na po. Sa akin yung series ko, yung title Ano title? Gusto mo yung title? Ay, Milibo? Hindi. Hindi, series na yun. Sister Nelly, bigyan mo na po. Bigyan mo na. Basa lang. Basahin ko lang to basa. Kasi, huwag mo ubusin, bigyan mo sa Patrick. Hati kayo. July 31, 2013. Anong title? Alas 8. Ay, si Jerome, bakit niya binigyan ng time? July 31, 2013. Kung class, sabi dito, session, Brother Francis, parang pag-uulang ibang problema, pero mas marami tayong problema dahil tayo ang nakakaalam, ako ang nasasabi na magpasensya si Brother Fernand na sinabi ako, standing in the gap networking, may kumukonekta para makapagpalalahanan, hindi maputo ng session kapag wala ako. Kasi kung walang mamamagitan, magsasariling discussion lang. Pero kung na-implement iyan sa pamilya, tuloy-tuloy sana. Tayo ang inaasahan ko na gagawa niya, Brother Fernand, mag-isip ka ng sitwasyon sa pamilya. Brother Fernand, gano'n. Kung ako si boss ng tayo nila. Sabi sabihin mo pa yung iba kasi assignment pa ako nakakuha. Bakit ako may kasalanan? Hindi mo, Okay lang. nakalagay dito, tapos 13 pa to. Ano sinabi ba dyan? Si Fernand pumatay kay Rizal? Bakit ka nag-ano? Ano ba sa akin? Hindi naman, wala naman binabangkit na pinatay mo si Rizal. Sabi mo yung pag-share. Pinig-guilty ka agad. Sabi, gusto ko na yung, sabi mo, gusto ko na yung TV ay mawala. Kapalahit yung matanda kasi yung nakaka-influensya. Girl Fancy Salit. Tama ba yung, yung wala pa nagpapag si Brother Fernand yung gusto yung TV mo na mawala.
Kasi, para mapalayas yung, kasi matanda din naman tayo siya. So, sabi naman ni Brother Francis, tama ba yung magpalayas sa sariling diskarte ka? Sabi ko, tama ba yung nagpapalayas yung sariling diskarte daw? Sabi ni Brother Fernand, hindi. Sabi ni Brother Francis, may kapangyarihan ka. Sabi ni Brother Fernand, oo, alam ko may kapangyarihan akong magpalayas. Sabi naman po rin, sabi ni Brother Fernand, si tatay ang nag-a-after sa tao, pero si tatay may, ano to, after. Si Brother Fernand, usurp ba to? Usurp? Oo. Usurp. Usurp? Para matutunan niya. Anong usurp? Hindi usurp, after. Hindi usurp, after. Yun dapat bang palayasin? Sabi ni Brother Fernand, hindi kasi si tatay kapag papatayin. Hindi kasi si tatay kapag papatayin. Brother Fernand, may ibang sasagutan eh. Wala kang galang sa matanda. Sabi ng Brother Fernand, itimba natin describe ninyo para malaman ang prinsipyo. Oo nga pala, nabasa ko sa Pilipong. Yung 1 at 20 i-review ang review? TV? I-review ng one sa TV? Tuloy mo basa, basahin mo lang. Basahin mo lang. Yung 1 at 20 nire-review ang cleavage. Tayo dito sa upo, nire-review tayo sa isa't isa. Kinukuha ko lang ang benepisyo sa ibang religion. Ang sinasabi kong after na sinasabi ni Menan sa user, kinorek ko siya. Tapos nagbigay ako ng pasubali ang after sa user. Hindi na rin na babae lang kahit lalaki. Yung Nicolaita, yung Jezebel, malapit lang siya sa Pergamo. Ang Nicolaita ay naging doktrina, bawal magturong babae, naging user kahit Deborah pa lang. Sabi, ang pagsubali, pag ikaw ni Bereyan, si coaching ang Bereyan. Ang si coaching ang Bereyan. Sa pamalang niya, pwedeng tawagin user. Ang kaawal natin sa Diyos ay Bereyan. Sa kaawal ay kulay taas, Lord. Makinig kayo, tingnan ninyo ko yung mga bata sa bulong na dapat sa kanila. Ang kailangan para mag-play ng DVD. Ang pinag-uusap ko ay sa yan. Sabi naman ni Brother Menan, hindi pwede Saturday, paling halo sa kawalang player. Sabi naman ni Brother Francis, pwede kong ipaupa. Sabi naman ni Brother Menan, nako, ipapaupa pa. Sabi naman ni Brother Francis, may another issue pa kay Brother Nico. Alam mo yung tao, Mag-subscribe yan. Mag-subscribe yan. alam mo yung tao pwedeng ma-add sa worldly at sa spiritual. Depende kung sasanayin mo. Sa'yo, mas maganda ba na yan ay papagawa ka. Kaso matanda na yun. Yung matanda naghahanap ng kausap yan ng libangan. Kung sabi lang ang bata, yan nakakaribay. Sabi naman ng Brother Menan, nahihiya mga bata mag-interpret kahit ako, alangarin. Pinakapa ko pa, nahihiya ako. Sabi naman ni Brother Francis, may nautusan akong bata na kausapin si coaching yung batang napasunod ko, natuwa doon si coaching. Sabi naman ni Brother Menan, yung bata, Brother Francis, yung ang may gana, pero lalaki na nang walang gana, walang kooperasyon. Sabi naman ni Brother Francis, okay, interview o yung ini-entertain yung sinasabi mo, lukewarm yan. Yung taong lukewarm sa simula, walang gana, pwede ako mapangalan si Benedict, ikaw ako at may Divina, at gusto lang ni Divina, biruan, pwede mong hindi tulad ang din. May tao talagang lukewarm silang ikinatalaga ng Diyos na kakain na parang magtanggap lang kay Kristo yan. Kung tuloy-tuloy doon ang gaganahan yan. Alam mo si nanay,
Alimunin naman ang bago sa kanya. Alam mo si Jerry, si Barcena, kung gaano niya katagal na bahay-bahay, 7 months, sabi, mga unang araw nila, labag sa kalooban. Ako naman magbabasa. Don't worry, may extension na. Sister Berna, sabi niya, enjoy naman kami mga bata. Enjoy mga kami kay nila Sister Rose. Tapos sabi ni Brother Francis, kasi yung mga bata kayo, pero hindi ko akalain na basta magpapagalak ng gano'n. Nakikisinita ko na yan dati pa. Dito tayo sa TV, Brother Fernand. Gumawa ka ng parang umaayos mo yung TV sinipin ko. Lahat ng video natin mas mayroon kayo ng TV sa taas. Bantayin yung oras ng prime time. Kumbaga sabi ni Brother, na yung TV, kasi sa mga DVD ng mga programs. Tapos kailangan yung prime time yung gagawin bilang sa mga bantayin ng bata. Sabi ni Brother Fernand hanggang face to face daw. Sabi naman si Sir Ann, umaga pa lang si Kuya Aztec po sa TV. Sabi ni Brother Maynard, di lang si tatay dapat pagpatayagan si nanay ibang spirit. Tapos, sabi ni Brother Fernand, sumunod yan kasunod yung matanda. Brother Maynard sabi, dapat kasi kayo na kayo yung so sabi ni Sir, may word kasi si tatay kasi susunod namin. Brother Patrick, yung oras na manood sila, kung naano ikaw ang nanonood, isang ng TV. Yung nag-relax ka parang kaaway na nag-take over sa kanya. Yung gusto ko na mag-assess, hindi mo na alam gagawin mo kasi hindi ka na nag-regular gumagawa. Si Anis at ang kasama mo sa abig sa TV. Ito ang mapabayaan natin, ipag-pray mo ito ng TV. Ha? Sige. Okay, pwede na. Tapos na. Next time. Okay, hatiin natin yung ano.